Kaibigan po natin na napapadaan sa ating pong FB Live, ay ito pong gawain pong ito ay gawain po ng ating pong Panginoon, at ang tanging layunin po natin ay mailapit ang maraming tao sa pahanan ni Kristo. Okay, so again, this is a church at we do this church through online services. Kaya po, welcome po ang bawat isa. Tsaka kung meron pa po kayo mga kaibigan na gusto pa pong sumali sa atin, very much welcome po sila. Kasi po, sapagkat ang ating pong Diyos na tumanggap sa atin, hindi po siya nagtangi. Kung ano po yung kalagayan po natin, kung noon po ay nandun pa po tayo sa kadiliman, ang ginawa po ng Panginoon, mula sa kadiliman, no, mula sa gumok ng kasalanan, dinala po tayo ng Panginoon sa kanyang kaliwanagan. At patuloy tayong nililinis ng Lord, patuloy tayong ginagawang ganap ng Panginoon, nang sa gayon hanggang sa muling pagdating ng ating pong Panginoong Hesus, maratnan niya po tayo na tunay na nananampalataya sa Kanya. At since this year ay ang ating pong pinag-aaralan po ay pagmamahal natin sa ating pong Panginoon. At itong pang-apat na buwan na ito, it is more about the Lord Jesus Christ, no? Kailangan po natin makilala ng husto, maging malalim yung pagkakilala natin sa ating pong Panginoong Hesus. Nang sa gayon, yung pagmamahal natin kay Lord ay mas lalong magiging matibay, mas lalong kumbaga pangahawakan natin yung ating pong pananampalataya. So, this month, we've been talking about the miracle. At yung miracle ng Lord, nakita po natin, no? Yun ang pag-aralan po natin. That time is yung Holy Week, nung nasa Holy Week po tayo. Nakita po natin kung paano po ang ating pong Panginoong Hesus ay binuhay po niya ang kanyang sarili mula sa mga patay. Ganun po makapangyarihan ang Lord. Hanggang sa nakita po natin, who is this Jesus? Sino nga ba itong Panginoong Hesus na ito na tinatawag natin? Well, He is the humble King. Siya po ay mapagkumbabang hari. Hindi po siya yung hari na kung nagkamali ka, ipapapatay ka niya agad. Ganun po yung mga nakagisnan po natin sa history ng mga hari. Pero this king that we are worshiping, that we are serving, it is Jesus. He is very kind. At yung puso po niya ay puso ng ama na nagmamahal sa kanya pong mga anak. At tayo po yun, mga anak po tayo ng Diyos. And then, Jesus is risen. Jesus po, ito po yung Holy Week topic po natin. And then, ngayon naman po, the miracle that you need. At last time po yan, the miracle that you need. And now we will be talking about, ito po yung ating pong title, Jesus feeds the 5,000. Yung 5,000 tao ay pinakain po ng Panginoong Hesus. Naalala ko po, alam niyo po, yung church ng MANCT, di ba namigay siya ng mga konting rice, konting groceries. Well, nung kami po ay lumipat po ng probinsya noon, from Ilocos, dumaan kami ng Maynila. From Manila, kami po ay pumunta ng Puerto Princesa, Palawan. Doon po, yung kalagayan po namin doon is, masasabi ko na andun lagi yung pangangailangan po. Kasi kumbaga yung magulang ko po doon ay nagsisimula uli ng panibagong pagkakitaan, panibagong buhay. At nakita ko po kung paano po kami kinalingan ng Diyos through the church, no? Kami po ay naibilang sa indigent family, no? At saka kung merong pamigay po, ganyan, isa po kami, nakalista po ang aming pong family doon sa listahan ng simbahan para bigyan ng mga kakainin. Yan. So, purihin po ang Lord dahil through that ay nakita ko po na ang Diyos po ay hindi po siya nagpapabaya. At yung simbahan po ay it is an avenue of God's blessing. It is a channel of God's blessing. Kumbaga, ito yung pinagmumulan at ginagamit ng Panginoon para pagpalain niya ang kanya pong mga anak.
Kaya po ang kabutihan ng Lord talagang damang-dama po namin. Mula doon sa mga workers and pastors doon, dinadalaw po kami, dinadalhan po kami ng kung ano na pwede po namin mapakinabangan bilang mga kabataan din po. So purihin po ang Panginoon. Kaya naman ang MANCC na ito is yun din po ang nakikita ko na ginagawa ng Lord sa simbahan pong ito. Iniaabot ng Panginoon ang kanya pong pagpapala mula sa simbahan pong ito. At alam ko po na ang bawat isa po ay i-enjoy po ninyo ito. It is not coming from any person. It is coming from God. Kaya po yung atin po mga natatanggap is, no, pagpasalamat po natin kay Lord because the Lord knows your name. Kilala ka ng Panginoon kung kaya't inaabutan ka ng Lord ng kanyang pagpapala. At hindi po humihinto ang Panginoon hanggang sa muling pagdating ng ating pong Lord Jesus Christ, no? Ikaw ay kinakakalingain at kakalingain ng Diyos. Mga kapatid, nandito po tayo sa pandemya, pero tinan po natin, no? Ang Lord po natin is faithful. Wala pong nagkakasakit. At kung meron man po, inaagapan ng ating pong Panginoon. Kaya patuloy lang po tayo na laging mapagpasalamat kay Lord. Sa oras pong ito, ay tignan po natin, kilalanin po natin ang ating pong Diyos na sinasamba. Kilalanin po natin ang ating pong Panginoon na inaasahan lagi. Scripture reading po natin is John chapter 6, verses 1 hanggang 15. Babasahin ko po at ito po ipakikinggan nyo lang. In John chapter 6, sabi po dito, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias, at sumusunod sa kanya ang lubhang maraming tao sapagkat kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga may sakit. At umahon si Jesus sa bundok, at do'y naupo siya, nakasama ng kanyang mga alagad. Malapit na nga ang Paskuwa na pista ng mga Hudyo. Itinanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata at pagkakita na ang lubhang napakaraming tao ay lumalapit sa kanya, ito'y sinabi niya kay Felipe, saan tayo magsisibili ng tinapay upang mga kakain ang mga ito? At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin sapagkat nalalaman niya na sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe sa kanya, hindi magkakasya sa kanila ang 200 denaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sebada at 2 isda. Datapwat gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan. Sinabi ni Jesus, inyong paupuhin ang mga tao. Madamo nga sa dakong yaon, kaya't nagsiupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat ay ipinamahagi niya sa kanilang nangakaupo. At gayon din naman, binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. Okay? At nang sila'y nangabusog ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, pulutin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. Kaya't kanilang tinipon at nangapuno ang 12 bakol ng mga pinagputol-putol na 5 tinapay na sebada na lumabis sa nagsikain. Kaya't nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanglibutan. Nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa mundok na nag-iisa. Okay? So, that was the story. No? Kayo mga kapatid, may tanong po ako sa inyo at sagutin lamang po ninyo ito sa inyo pong mga sarili. Ano-ano yung mga kamanghamanghang bagay na naranasan mo na sa Lord? Meron ka bang mga kamanghamanghang bagay? Amazing things, no? Kapag sinabing kamanghamangha is parang hindi mo inasahan na ito'y naranasan mo mula sa Panginoon. Ito'y natanggap mo mula kay Lord. Meron ka bang mga naranasan ganon, kamanghamangha? Yung parang na-surprise ka, wow! No? Kung meron kang mga naranasan ganon, pwede mo bang ikaway ang iyong kamay?
No? Parang buksan mo yung camera mo at makita ko lang na kinakaway mo ang iyong mga kamay. Are there things in your life that nagulat ka, na surprise ka? Wow, naranasan ko to from God. No? Purihin po ang Panginoon. At alam ko po na marami po kayong mga kamanghamanghang bagay. Naalala ko tuloy na hindi ko makalimutan po kaya po parang confident lang din po ako na nagda-drive mag-isa. Kasi alam ko po na sinasamahan ako kay Lord eh. Meron pong pagkakataon one time na nung nagda-drive po ako, hindi ko po alam kasi yung mechanism po ng talagang sasakyan eh. Ang nangyari po nun, hindi ko alam na wala na palang oil brake. Wala na palang langis yung brake. So, 'di ba, napakadelikado. And that time, noong ako po ay nagda-drive pa taas po doon sa may Nagtahan Bridge, ay nangyari nun, nung paakyat na ganyan, hindi ko na maigalaw yung clutch. Kasi kapag paakyat po kasi na ganyan, nagche-change ng gear eh. No? Nagche-change ng gear, kailangan mong galawin yung cambio. Hindi ko na po magalaw yung cambio. No? Bakit kaya? And then yung brake, antigas na po. Kaya ang nangyari nun, padaos-dos na. Pero ang syempre hanggang pinaka first na gagawin mo doon kapag ayaw na nung brake, yung yung handbrake na. So yung handbrake tinaas ko para po huminto. Pero nagtaka po ako, sabi ko nga, Lord, may mga sakay po ako doon, mga kapatiran, pero hindi rin naman nila alam kung paano galawin ang sasakyan. Pero nagtaka po ako, purihin po ang Panginoon, meron po nakatayong isang mama doon sa may gilid ng sasakyan. Nakatayo po siya, ba't siya nakatayo doon? Magtataka ka, ba't siya nakatayo doon? Nakatambay doon sa Nagtahan Bridge. Well, di ba ganyan yung bridge? Di ba? Paakyat flyover. Andun po siya. Malapit na sa may tuktok. Nakatayo lang siya doon. At nung huminto na po, lumapit po siya ng problema ng sasakyan. Sabi niya, eto ganyan ayaw ng ganyan. Tapos sige, tingnan ko lang konti. Sinilip niya, ay kulang na ng langis, sabi niya. Tapos yun, inayos niya po. Tapos sabi niya, saglit lang, tatakbo lang ako. Ang bilis po niya tumakbo siya, kumuha daw siya ng langis. Ewan ko kung saan siya kumuha ng langis. So, para lang lagyan ng konting langis yung sasakyan ko para makatakbo na uli. Tapos, nangyari niyan, saan bang bahay nyo? Kung malapit ka lang, huwag ka ng dapat muna kaagad ito, ganyan-ganyan, sabi niya. Malapit na lang po kami. O sige, tama-tama, makakarating na yan doon sa inyo. Tapos, hindi naman siya nagpabayad, hindi naman siya nanghingi, no? Kaya alam ko na iyon ay pagbabantay ng Panginoon no? Iyon ay anghel ng Diyos sa akin pong pagdadrive that time. No? Out of nowhere, meron pong isang anghel na nandun po sa tuktok nung Nagtahan Bridge. Inaabangan ako kung meron pong problema yung aking sasakyan. So, yung pong mga pagkakataong yun is kamanghamanghang bagay. Sapagkat nobody can do that. Nobody will do it. Nobody will stay there. But God knows everything, no? Lahat ng lakad ng mga anak ng Diyos, kung ikaw ay anak ng Diyos, lahat ng lakad mo, no? Gusto ng Lord, subaybayan ka niya. Kaya po, those are the things na hindi ko po makakalimutan kung paano po naging kamangha-mangha ang aking pong Panginoon sa aking pong paglilingkod sa Kanya. Okay, praise God. Dahil lang po yung mouse ko po ay nawalan ng power. So, kayo po, marahil po, mas marami pa po kayong mga naranasan po, mga kamanghamanghang bagay. Siguro, pag magkikwentuhan po tayo, no, ng mga kamanghamanghang ginawa ng Panginoon, ay napakasarap. Diba? So, marami pong nagtaas sa inyo na ginawa ng Lord na kamanghamanghang bagay. Tingnan naman po natin itong nakatala po doon sa John chapter 6, verses 1 hanggang 15. Jesus feeds the 5,000. 5,000 lalaki. Ibig sabihin po nun, ang pagbibilang po nun is yung head of the family ang binibilang. Okay? Sinabi po doon, 5,000 lalaki. Ibig sabihin sila po yung mga head of the family, si mga tatay. Hindi pa nakasama yung pagbibilang doon sa kanilang mga anak, doon sa kanilang asawa, no? Hindi pa po kasali sa bilang ng 5,000. Pero Jesus feeds all these families, 5,000 pamilya po. Ito po yung mga kalalakihan. At doon in verse 2, makita po natin, sabi doon, at sumusunod sa kanya ang lubhang napakaraming tao.
no? Sapagkat kanilang nakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga may sakit. Meron pong ginagawang miracle si Lord lagi. Kaya itong napakaraming tao na ito, sila po ay nag-aabang ng himala na gagawin ni Kristo. Kaya that time, nung nakita ni Jesus yung napakaraming tao, nagtanong siya kay Felipe, pero syempre, sabi po dito sa verse na ito, alam na ni Jesus yung gagawin niya, pero tinanong pa rin niya si Felipe, saan tayo magsisibili? Saan ba tayo makakabili ng tinapay para makakain ng mga taong ito? Napakarami. Saan kaya tayo bibili? Sabi ni Jesus, tinanong si Felipe. At yun nga, siyempre sinabi ni Felipe, tayo mo na Lord, Jesus, yung pera po natin kahit pagsamasamahin natin at pagsamasamahin natin para makabili tayo, wala rin naman tayo mabibilhan ng ganong karami para mapakain ang 5,000 pamilya na ito, no? Kaya naman that time ay lumapit po si Andrew, no? Paglapit po ni Andrew, dinala niya itong bata na ito. Sabi niya, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na cebada at 2 isda. Okay, 5 tinapay, 2 isda, pero itong kakaunti na ito, imposibleng mapapakain ang ganitong karaming tao, no? Datapot gaano na nga ang ito, no? Ano itong 5 tinapay na to? Ano itong 2 isda na to para dito sa karamihang ito, no? Baka para lang sa 1 o 2 tao lang itong dala ng bata. Okay, so that time ganun po ang sitwasyon, no? Napakaraming tao, kumbaga nasa disyerto sila marahil at wala silang matakbuhan na pagbibilhan ng mga tamang kakainin ng mga tao, pero anong meron doon? Merong isang bata na meron po siyang dalang tinapay at isda. Kaya naman, sabi ni Andres, imposibleng mapakain natin, Lord, ang konti-konti nito. Pero, ito na, in verse 10, sinabi ni Jesus, inyong paupuhin ang mga tao. Madamo nga sa dakong yaon, kaya't nagsiyo po ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Okay? So sabi ko nga sa inyo kanina, hindi po ibinibilang ang mga bata at mga kababaihan. Pero at that time, marahil, meron pong mga kababaihan, dala-dala nila yung kanila pong mga kanya-kanyang pamilya. So mahigit 5,000 pa po ito. Kaya po, sabi ni Jesus, sige, paupuhin nyo sila, pakainin natin sila. Kapagkat nagugutom na sila, no? Si Jesus ay very concerned po siya dun sa ating pong sikmura, no? Every time na magla-lockdown po ay I can feel the heart of Jesus. Hindi hahayaan ng Panginoon na magutom po ang mga tao, no? Basta meron lang tatawag sa Panginoong Yesus, manalangin at humingi sa Kanya. Kaya naman kahit papano, no? Sabi nun, nagkakagulo sa mga ayuda, but then, no, ang Lord pa rin ang gumagawa ng paraan para sa karamihan para maibsan yung kanilang gutom. Dahil yung iba ay nangawalan ng trabaho, no, huminto yung mga work po nila na apektuhan, may nagkasakit na coworker ng COVID, ang buong company na ay isinara muna dahil may nagkasakit, no? Hindi naman kasalanan ng mga ibang coworkers, pero they have to stop working kasi mayroon pong infected person inside. Kaya naman purnada yung mga sustento ng mga pamilya dahil nawalan ng trabaho yung ibang workers. Pero po, ang Lord po ay concerned sa kakainin ng mga tao. Ito nga po, itong mga 5,000 lalaki na ito, hindi naman sila kilala ni Jesus at that time Nakita niya kasi paglingon po niya gano'n, nakita niya lang No, na-surprise po siya na napakarami ng sumusunod sa kanya. Pero itong mga taong ito ay uhaw kay Lord Uhaw sa Panginoon. Gusto nilang makilala si Lord. Gusto nila na makita yung bawat himala ng ating pong Panginoon. Kaya po let us learn from this kwento. Ito pong kwento na ito. Jesus feeds the 5,000. What happened? What can we learn from this? Number 1, there was a test of faith. Minsan, tinitignan ng Panginoon yung ating pong pananampalataya kung hanggang saan. No? Doon sa verse 5 kanina hanggang 6, sinabi kay Felipe, saan tayo magsisibili ng tinapay upang makakain ng mga ito?
At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin. Ito po yung purpose. Upang siya'y subukin sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Alam na ni Jesus, pero nangyayari pa rin. Kaya tinan po natin ito, tinan po natin yung kagaya po nitong pandemic na to, nag-shutdown ng maraming company muna kasi hindi naman sila kabilang dun sa essential, nag-lockdown Ang sinabing operation lang yung yung essential tsaka yung food. Okay? So yung ibang company ay hindi na gumana muna, nawala ng trabaho yung iba, huminto yung pagkakitaan ng iba. Pero ito nga kung titingnan natin, pwedeng katanungan din ito Maaring tanong din ito ng Lord sa atin. Nako, marami na naman mga ngailangan tao. Anong gagawin natin? Okay? So marahil nasa sitwasyon kang ganon. Lord, anong gagawin? Wala po kaming supply. Wala po kaming pagkukunan. It could be a question now. What to do? Where to go? Anong paraan, Panginoon, ang gagawin namin? It could be just like this question that Jesus was asking Philip, kay Felipe. Pero, yun nga, minsan, yung mga ganong katanungan, pagsubok lang pala. Sinusubukan yung ating pong puso, yung ating pong pananampalataya, kung paano tayo magre-respond dun sa ating pong faith. People of God, ito pong feeding of that 5,000 people, this is a test of faith. Number 2, anong ginawa doon? Always remember po, every time na meron kang circumstances, kapatid, lagi niyong isipin, teka, baka sinusubukan yung aking pananampalataya kay Lord. Teka muna, baka tinitignan ng Lord. Gusto masigurado ng Panginoon kung ako nga ba'y nagtitiwala sa Kanya. Lagi pong sanang ganun yung i-reaction ninyo. Pangalawa, Jesus gave thanks. Nung merong needs, nung merong ganong sitwasyon, ang ginawa ng Panginoong Jesus, siya po ay nagpasalamat. In verse 11, sabi po doon, kinuha ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat, tinan po ninyo, that time, lumapit si Andres, pinakita ang tinapay at isda. Ito lang, Lord, paano natin gagamitin to, para pakainin itong mga taong to. Baka tayo lang, sapat lang itong kakainin natin. Paano yung mga 5,000? Pero, hindi ginalaw ni Jesus muna. Ang ginawa po muna niya, kinuha ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat, ay ipinamahagi niya sa kanilang nangakaupo. At gayon din naman, binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. Okay? So, ang ginawa ni Jesus, siya po muna ay nagpasalamat sa Panginoon, siya po muna ay nagpasalamat kay Lord. Jesus gave thanks kung ano po yung kakaunti, kung ano po yung naroroon. Ano yung available that time? Konting isda, konting tinapay, pero ang reaction ni Jesus, He gave thanks to God. He gave thanks to God. Nagpasalamat po siya kay Lord. At nung nagpasalamat siya kay Lord, doon po nag-start na bigyan ng mga tao ng tinapay. At yung isda, ano nangyari? Ito, buffet ang nangyari sa isda. Unlimited. Binigyan sila ng mga isda kung gaano ang ibigin nila. Diba? Nakakain na po ba kayo sa buffet? Diba? Unlimited doon. Hindi ka pipigilan kung gaano karami yung kakainin mo. Minsan ikaw na lang susuko. Diba? So, ganun po nangyari doon sa feeding of the 5,000. Unlimited food po ang nangyari. Hindi po nalimitahan. Saan nagmula? Doon sa 5 tinapay, 2 isda. At naging posible po yun nung si Jesus ay nagpasalamat sa ating pong Panginoon. Kakarampot po yung natanggap po nating ayuda. But if we give thanks to God, kayang gumawa ng Panginoon ng himala. Amen? Kung konti lang yung natanggap po nating rice, kayang gawin ni Lord na isang kaban po yan. Just start giving thanks to God. And number 3, ito po yung last. Ano pang matututunan natin when Jesus fed 5,000 people, 5,000 men or families. Ang sabi niya doon, let nothing be wasted.
Kaya sinabi niya sa mga kanya pong mga alagad, pulutin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. No? No? Sa panahon ng pandemya, mahalaga po ito. No? Huwag natin hayaan na merong nasasayang na mga pagkain, nasasayang na blessing. So, it only means that the Lord wants us to be a good steward. Nais ng Panginoon na maging tapat po tayo na alam po natin kung paano po i-handle yung blessings ng Lord. No? Kung meron kang blessing dyan or kung meron kang provision dyan, nagsumweldo ka, make sure na alam mo na good steward ka. Hahawakan mo, i-handle mo yung resources mo na yon nang walang nasasayang, nang merong kang wisdom, nang merong wisdom from God at kalooban ng Panginoon. So there are 3 things that we can learn only in this lesson, in this story. When Jesus feeds the 5,000, your circumstances may be a test to your faith. Ano yung circumstances? Lahat po tayo, nandito po tayo sa isang circumstances. Nasa pandemya po tayong lahat. Nasa pandemya po tayong lahat. At hindi po natin alam. Hindi po natin sigurado. Yung mga resources po natin ngayon, iba sa atin, very stable yung kanila pong job. Glory to God for that. Pero, andun pa rin po yung pangamba na may mga stable job hanggang kailan kaya magiging stable ang trabaho ko? Itong pandemya na to, hindi rin natin kasi alam kung hanggang kailan. So, your circumstances, kapatid, may be a test of your faith. If you come into that in different circumstance of your life, very yung bang talagang troublesome or maraming pagsubok, pagkaalinlangan, andun ka sa sitwasyong ganon, no? Lagi mong isipin, baka naman pagsubok, sinusubukan yung iyong pagtitiwala sa Panginoon. Pangalawa, no? Kapag si Lord nag-open ng door na tayo po ay makatanggap, no? Ng konting blessing, it could be in a small amount of blessing. Pero kapag tayo po ay nagbigay ng pasasalamat sa Panginoon, gumagawa si Lord ng himala. The Lord will multiply. No? Para po sa ating pong meron pong mga constant na tinatanggap, no? Always remember, merong pong prinsipyo si Lord na tithes and offering. Ano po yung tithes especially sa mga matatagal na? Okay? So, yung tithes is 10% ng kita mo. Kung meron kang kinikita, let's say, ang kinita mo is 100 pesos, ang itatites mo doon, 10 pesos, no? Kung ikaw ay nagnanais na i-practice yon, you can practice it. Pero I cannot push you. It is about your faith. Yun po yung pananampalataya mo kay Lord. Lord, I have faith. Lord, meron akong ngayon, 100 pesos. I'll give my 10 pesos to you. This is my tithes. Okay? So, this is another way of number 3, being a good steward. Hindi mo pinababayaan yung mga pinagkatiwala ng Panginoon sa'yo. Ibig sabihin, every part of that blessing that you receive from God, everything that is in your hands, hindi mo hinahayaan na hindi mo ito ma-handle na mabuti. So, be a good steward. Maging faithful ka sa paghawak ng bawat binibigay ng Lord sa iyo. Amen? So, again, number 1 is your circumstances can be a test of your faith. No? Lagi mo isipin nyo na, baka sinusubukan yata yung pananampalataya ko. What is the best response for that? Sabihin mo kay Lord, Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Mahirap man ang circumstance na ito, itong sitwasyon na ito, Panginoon, mahirap man, pero tulungan mo po ako, Panginoon. Nais ko po na manatiling nananampalataya sa iyo. Yun, that is a good response. Number 2, when you receive something from God, always give thanks to the Lord. Always give thanks to God. Kasi kaya ni Lord na gumawa pa ng dakilang mga himala doon sa pasasalamat natin sa Kanya. And number 3, be a good steward. Wag mong dapat hawakan mong mabuti bawat blessing sa iyo ng Lord. Wag mong hayaan na mayroong masayang dito. Wag mong hayaan na may mga mabalewala doon sa mga binibigay sa iyo ng Panginoon. Okay? Praise the Lord for that. At ngayon po ay let us reflect. Mag-reflect lang po tayo doon sa atin pong mga narinig na lessons. May tanong po ako sa inyo. Nasa sitwasyon
ka ba ng buhay mo na naapektuhan ng pananampalataya mo, kapatid? Are you in a situation like that? Sige nga, pwedeng pikit nyo yung inyo pong mga mata at isipin nyo, what is about your situation now? Kamusta ang sitwasyon mo ngayon, kapatid? Are you in a may sitwasyon ka ba na parang naapektuhan yung pananampalataya mo? Ibig ko po sabihin, pag naapektuhan yung pananampalataya mo, parang nangihina yung faith mo. At parang nagtatanong ka, Lord, why are we in this kind of situation? No? May mga pagkakataon po ba ngayon? Pagkakataon po bang ganon, kapatid? Na parang tatanong ka, no? Why am I in this kind of situation? Kaya po, just close your eyes and just meditate on that. Meditate lang po natin. Habang nakapikit po ang atin pong mga mata, ay isipin po natin yung sitwasyon po natin. Habang nakapikit po ang ating pong mga mata, ay damhin po natin, ano ngayon ang nararamdaman mo, kapatid? Just close your eyes at damhin po ninyo kung ano yung pakiramdam niyo po ngayon. Ang sabi ko po sa inyo kanina is, nasa sitwasyon ka ba? Parang nahirapan ka or sinusubukan ng iyong pananampalataya kay Lord. And now, kamusta ang iyong pakiramdam? Kung ikaw ay isa doon sa 5,000 na mga tao that time na nag-aabang ng himala ng Panginoong Hesus, no? Kung ikaw yung isa sa mga 5,000 tao that time na sumusunod kay Jesus, meron ka bang nais na sabihin sa Panginoon? May nais ka bang sabihin kay Lord? If you were one of those 5,000 people, ngayon naman po ay tayo po'y dadako sa pananalangin. Come to Jesus and express to Him that you trust Him. Sabihin mo ngayon sa Panginoon kung gaano ka nagtitiwala sa Kanya. Come to Jesus and give thanks in everything. This is the time to come to Jesus and give thanks in everything. Come to Jesus and ask Him to help you to be a good steward of every blessing that you receive.
Mga kapatid, just close your eyes. Manatili po tayo sa paglapit po sa ating pong Panginoon at sabihin po natin kay Lord, Lord Jesus, I trust in you. Panginoong Jesus, ako'y nananampalataya sa iyo. Sabihin niyo po, Lord Jesus, I want to trust you. Lord Jesus, I want to give everything to you. Ngayon naman po mga kapatid is, lapit po kayo kay Lord. Magsambit po kayo ng pasasalamat sa Kanya. Sa inyo pong kilalalagyan po ngayon, just close your eyes and imaginein po natin yung mga pagpapalang binigay ng Lord sa atin. Ngayon ay magsambit po kayo ng pasasalamat sa Panginoon. Magsambit lamang po kayo ng pasasalamat kay Lord. Sabihin niyo, Lord Jesus, salamat sa mga pagpapala mo. Salamat sa paggabay mo. Salamat sa presence mo. Salamat sa provision mo. Panginoong Jesus, maraming salamat. And lastly, come to Jesus and ask the Lord to help you to be a good steward. Ngayon sabihin niyo po sa Panginoon, may it be a prayer of your hearts now. Sumunod po kayo sa maikling panalangin na ito. Sabihin niyo po, Lord Jesus, I trust in you. Lord Jesus, I give thanks to you. Lord Jesus, help me to be faithful until the end. Lord Jesus, you are my Lord, now and forever. In Jesus' name, Amen. I will pray for you. Just close your eyes. Pikit lamang po ninyo ang inyo po mga mata. At kung may tataas niyo po ang inyong kamay sa Panginoon sa oras na ito, taas niyo po ang inyong pong kamay bilang pagtitiwala sa Panginoon. Lord Jesus, nakita mo Panginoon ang mga kapatid ko pong ito na nagsisipanalangin ngayon. Lord, nakasama ko. I pray for them, Lord. Touch their hearts, O God. Help them, Lord, to express, O God, their faith to you. Help them, Lord, na maging faithful sila sa iyo, Panginoon. Patuloy silang magtitiwala sa iyo, Lord. At Panginoon, patuloy mo silang tulungan, Panginoon, magkaroon ng kagalakan na maging mapagpasalamat sa iyo. Lagi kang sasambahin, lagi kang pupurihin, at sasalamatan ng buong puso. Panginoong Jesus, I pray for them, Lord, that they will always be a good steward, Lord. Hindi nila hayaan, Panginoon, na mayroong masayang sa mga pagpapala mo sa kanila. Pagkus, Lord, ito ilalaan po nila na magamit, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Salamat po, Lord. Help these people to be faithful to you, to be good steward, O God, that they will give back, Lord God, what is due you. Salamat, Panginoon. Sa iyo pong mga kamay, Panginoon, pinagkakatiwala ko ang bawat isa. Nawa, Panginoon, patuloy sila, Panginoon, na magtiwala sa iyo, magpupuri at sasamba. In Jesus' name, I pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Sabihin po natin, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sabihin po natin, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yan. Sa oras pong ito ay